Ang RLUSD stablecoin ni Ripple ay isa pong malaking milestone dahil po sa regulatory approval nito mula sa New York Department of Financial Services or NYDFS. Ayon sa mga eksperto, inaasahang magkakaroon po ito ng malaking epekto kay XRP at sa Ripple ecosystem. Pero ang tanong, tataas nga ba talaga agad ang presyo ni XRP? O kailangan pa ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon? Ngayon, himayin po natin ang mga pananaw ng mga eksperto tungkol sa potensyal ni RLUSD at ang limitasyon nito sa mabilis na pag-angat ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa katanungan kung ano ang posibleng epekto ng RLUSD launching. Ayan, or launching ng RLUSD sa presyo ni XRP. Yan, ayon po kay Ginoong Vincent Van Gogh, isa po siyang software engineer at taga-subaybay ng XRPL. Tumaas ang presyo ni XRP mula po sa $1.90 patungo sa $2.35 matapos po ang announcement ng RLUSD approval. Ngunit tinawag po niya itong isang speculative pump. Ibig sabihin, batay po ito sa hype at hindi pa sa tunay na epekto ng fundamentals. Ngayon ay paano nga ba maaring magkaroon ng mas malalim na epekto ang RLUSD kay XRP? Ayan, ayon po kay Ginoong Van Gogh, magmumula po ang tunay na epekto ng RLUSD kapag nagamit na ito sa decentralized finance or DeFi ecosystem sa XRP ledger. Ang mga bagong feature tulad po ng automated market makers or AMM at saka liquidity pools ang inaasahang magpapataas sa demand para kay XRP. Dagdag pa niya, kapag kaya na pong magbigay ng 5% na annual percentage yield or APY sa mga users nang walang counterparty risk, maaaring dumaloy ang mas malaking kapital sa XRPL ecosystem. Ngayon ay ano po ang posibleng gawin ng mga investor gamit ang RLUSD? Yan, pinaniniwalaan po ni Ginoong Van Gogh na kapag naging operational na ang RLUSD, maraming tao daw ang magsisimulang iswap ang kanilang USDT para sa RLUSD at ilalagay ito sa self-custody wallets. Sa ganitong paraan, magagamit po ang RLUSD para bumili ng XRP o iba pang assets sa decentralized exchanges or DEX. Isa pang posibilidad ay ang paggamit ng RLUSD at XRP nang magkasama sa liquidity pools na maaari pong magbigay ng mas mataas na returns, mga siguro ay 5 to 6% APY kumpara po sa simpleng paghawak lamang ng XRP or RLUSD. Ayon po kay Ginoong Van Gogh, ito ang siyang magtutulak sa demand para kay XRP habang unti-unting bumababa ang kanyang liquidity sa mga decentralized exchanges. Ang pagbabagong ito, anya, ay maaari pong maramdaman simula sa buwan ng February. Yan, next year po yan, February. Ngayon ay ano naman po ang sabi ng mga kritiko? Sa kabilang banda ay ipinaliwanag po ng XRPL validator na si VET ang mga limitasyon ng RLUSD at ang mga hamon sa masyadong optimistikong pananaw ni Ginoong Van Gogh. Yan, meron siyang tatlong paliwanag dito. Una ay ang RLUSD at saka ang AMM pools kung saan ayon sa kay Ginoong VET, hindi pa pwedeng isama ang RLUSD sa AMM pools ng XRP Ledger, kaya hindi pa ito magagamit sa kasalukuyang DeFi functionalities. Pangalawa ay ang yield at counterparty risk. Bagamat maganda po ang ideya ng kita or gain mula sa mga AMM pools, hindi daw ito garantisado. May mga panganib o risk gaya po ng impermanent loss na maaari daw magresulta sa pagkawala ng bahagi ng ating puhunan. At ang pangatlo ay ang limitasyon po sa XRPL staking. Ayan, sinabi rin ni Ginoong VET
na walang native staking feature ang XRPL. Ibig sabihin, anumang staking na magaganap sa exchanges ay may kaakibat na counterparty risk. Kaya para po kay Ginong Vet, ayan, maganda ang ideya ng RLUSD, pero hindi nito agad-agad maiaangat ang presyo ng XRP. Maraming kailangan pang ayusin at patunayan bago daw po ito makapagbigay ng tunay na halaga sa ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang maaring kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Yan, bilang isang Pinoy trader o investor ni XRP ay mahalaga pong maunawaan natin na ang RLUSD ay isang pangmatagalang project. Yan, long-term project po ito. Hindi po ito magic na biglang magpapataas ng presyo ni XRP. Kung iniisip po nating bumili ng XRP, dapat po nating suriin ang ating risk appetite. Maaari po tayo makinabang kung gagamitin natin ang RLUSD sa DeFi ecosystem kapag operational na ito. Pero kailangan po nating maging maingat sa mga risk tulad po ng impermanent loss. Bukod dito, ang RLUSD ay magandang oportunidad para sa diversification, lalo na kung naghahanap po tayo ng stable coin na may kaakibat na mas advanced na features. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan, ang promising naman po ang RLUSD. Ngunit ito ay nasa simula pa lamang. Hindi dapat umasa ang mga investor sa mabilis na pagtaas ng presyo ni XRP dahil sa hype lamang. Ang tunay po na halaga ng RLUSD ay makikita kapag operational na ang mga bagong feature nito sa XRP Ledger. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, ang mahalaga po ay ang edukasyon tungkol sa mga bagong technology tulad nito. Aralin po natin ang mga risk at potential bago mag-invest. At wag po tayong padadala sa hype. Kapag may tamang kaalaman, mas malaki po ang tsansang makinabang mula sa ganitong mga projects. At ayan, ang RLUSD ay isa pong mahalagang hakbang para kay Ripple at ang XRP ecosystem, pero hindi po ito shortcut patungo sa tagumpay. Ang pag-unawa po sa technology at tamang timing ang siyang susi sa matagumpay na pag-invest. Kaya ano po ang tingin mo sa RLUSD? Pakishare na lamang po ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.